Tayo po ngayon ay nasa Lord's Day 48 ng Heidelberg Catechism. At meron po tayong isang tanong at kasagutan na atin pong pag-aaralan sa umagang ito. Ang magiging scripture reading natin ay nasa Kapitulo 22, talatang 20 hanggang talatang 21, dalawang talata po. Na ganito po ang siyang isinasaad, Revelation chapter 22, verse 20 and verse 21. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, ako'y madaling pumaparito, siya nawa. Pumarito ka, Panginoong Jesus." Ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapasa mga banal, nawa, siya nawa. Ang magiging paksa po natin ngayong umaga sa Lord's Day 48 ng Heidelberg Catechism ay ang ikalawang kahilingan. Ang ikalawang kahilingan ay dumating nawa ang kaharian mo. Kaya sa tanong bilang 123, alin ba ang ikalawang kahilingan? Ang sagot dito ay dumating nawa ang kaharian mo. Ibig sabihin, maghari ka sa amin sa pamagitan ng iyong salita at espiritu upang lalo kaming mapasakop sa iyo. Pangalagaan at palaguin ang iyong iglesia. Wasakin ang mga gawain ng diablo at lahat ng karahasan na mag-aangat ng sarili laban sa iyo. At lahat din ng mga likhang pagsasabwatan laban sa iyong banal na salita. Hanggang ang buong kasakdalan ng iyong kaharian ay maganap na kung saan kayo ay maging lahat sa lahat. So ito ang second petition o kahilingan o panalangin na dumating nawa ang kaharian mo. Sa mga nauna nating pag-aaral ng panalangin na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo, ay sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na kung kayo'y mananalangin, ay tawagin niyo ang Ama na nasa langit. Kaya natin tinatawag ang ating Ama na nasa langit ay sapagkat tayo ay mga kinukop ng ating Panginoong Jesucristo na siya ang ating Diyos at ating Ama. Ang Diyos na Triune God, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang ating Ama. At kung tayo mananalangin sa ating Ama, ay sabihin natin ang ating mga pangangailangan. At kung magwawakas ang ating panalangin, ay hilingin natin ang lahat ng ating hiniling sa ating Ama na nasa langit sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, at ito ay pagkakaloob upang malubos ang ating mga kagalakan. Kaya tayo nananalangin ay sapagkat tayo ay wala. Lagi natin tatandaan na tayo ay nilalang ng Diyos mula sa alabok, walang kakayahan, walang kapangyarihan at walang maibibigay. Dahil sa Diyos, wala tayong maibigay sapagkat ipinanganak tayo na walang dala at mamamatay tayong walang dala. O kaya nga, dito sa panalangin ay sinasabi din ng ating Panginoon na kung kayo'y mananalangin, ay inyong sabihin, sambahin nawa ang ngalan mo. Yung salitang pagsamba, na ibig sabihin ay yung wala tayong
may pagmamalaki. Sapagkat sa pagsamba, ang ninanais ng Diyos ay siya ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya naman sinasabing sa Espiritu, sa wikang Ingles ay small ang letter na Spirit, ibig sabihin ay tumutukoy sa atin. Ang hinihiling ng Panginoon Diyos, siya ay sambahin sa Espiritu. Ibig sabihin, yung ating Spirit, na Espiritu, ay sasamba sa ating Diyos na Espiritu. Meron tayong ugnayan sapagkat ang ating Ama ay Espiritu, tayo ay Espiritu, at tayo mga anak, tayo ay kinakailangang sumasamba sa Kanya at sa katotohanan. Na ang katotohanan ay tayo'y kanyang nilalang at kinupkop bilang mga anak at wala tayong pag-aari. Kumbaga sa sinabi ni Jeremias sa Kapitulo 9, talatang 23, sabi dito, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito ang luluwalhati na kanyang naunawa ang kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran sapagkat ang mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Walang iniwan din yan doon sa sinabi ni Job sa kanyang mga salita. At kung bubuksan natin sa Job Kapitulo 1, ay ating masusumpungan dito na matapos na mawala ang lahat ng bagay sa kanya. Kasi si Job ay matuwid na lalaki, sakdal at matuwid, sabi sa talatang 1 ng Kapitulo 1. At natatakot sa Diyos na humiwalay at humihiwalay sa kasamaan. At ang lalaking ito na si Job ay merong mga anak. Na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae at napakayaman niya. Siya ang pinakamayaman. Ngunit ang lahat ng mga bagay nito ay nawala. At itong mawala, namatay ang kanyang mga anak, na ubos ang lahat ng kanyang mga kayamanan, ay sabi niya, sa talatang 20 ng Kapitulo 1 ng Job, nang magkagay bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatirapa sa lupa at sumamba. At ito ang kanyang sinabi sa talatang 21. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad akong babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-aalis, purihin ang kanyang pangalan. Nang ibig sabihin, sa pagsamba natin sa Panginoon, ay tayo'y sumamba na tayo lang sa ating espiritu sa Panginoon. Sapagkat wala tayong may pagmamalaki. Sabi nga ni Pablo, I am what I am. Ako ay ako nga na wala. Walang may pagmamalaki. Sapagkat pagmamalaki mo ba ang mga kayamanan mo, samantalang ang sanlibutan ay pag-aari ng Panginoon. At sabi nga ni Job, ay
ipinanganak siya na walang kadala-dala at mamamatay rin siyang walang kadala-dala. O kaya nga, ang pagsamba ay I am what I am. Tayo nga ay sumasamba sa Panginoon. At yon ay pagkilala na ang Diyos ay makapangyarihan. At sa pangalawang kahilingan, na habang tayo nananalangin, ang dalangin natin ay dumating nawa ang iyong kaharian. Nang ibig sabihin ay maghari ka sa amin sa pamagitan ng iyong salita at espiritu. Ibig sabihin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo at maghari ka nawa sa amin sa pamagitan ng iyong salita at ng iyong espiritu upang lalo kaming magpasakop sa iyo at mapangalagaan at palaguin ang iyong iglesia. Ilang bagay ang ating isasaalang-alang ngayon. Una ay ang kaharian ng Panginoon. Kaya kailangan mabatid natin na ang Diyos ang may gawa ng kaharian. Ang pangalawa ay yung pagtatagumpay, the victory. And then ang pangatlo ay yung realidad na mangyayari sa kinabukasan o sa mga susunod na panahon sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Una ay ang kaharian. Sabi dito, dumating nawa ang kaharian mo. Ang kaharian ng Diyos ay eternal, walang hanggan. Tulad na sinasabi sa mga awit, Kapitulo 22, talatang 28, sapagkat ang kaharian ay sa Panginoon. Siya ang puno sa mga bansa. So ang kaharian ay spiritual, eternal, walang hanggan, walang makakasira at hindi magigiba kailanman. At sa mga awit, Kapitulo 45, talatang 6, ay sinasabi dito, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailan-kailanman. Setro ng kaganapan, ang setro ng iyong kaharian. At dito ay tinutukoy din sa mga awit, Kapitulo 145, talatang 13, 13, ang kaharian mo'y walang hanggang kaharian at ang kapangyarihan mo sa lahat ng salin lahi. O kaya at dito ay tinutukoy na laging naipapangako ng Panginoon, lalo-lalo na kay Haring David, ang kaharian. At ang kaharian yun ay hindi matitibag, hindi mawawasak. Ang kaharian yun ay mas maganda sapagkat ito ay ang mga pundasyon ay mula sa mahalagang hiyas o bato na tinutukoy sa Revelation. At tunay na sinasabi na ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan. Kung ating pag-aaralan, mga minamahal, sabi sa Lucas, Kapitulo 17, talatang 21, sabi dito, ni isasabihin man nila, narito, naririyan, sapagkat narito, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Yan ang sinasabi sa Revelation, Lucas Kapitulo 17, talatang 21. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Nang ibig sabihin, ang Diyos ay nag-ahari sa kanyang puso o sa inyong puso. Sapagkat ang mga mananampalataya ang siyang
templo ng banal na Espiritu at ang banal na Espiritu ay nag-ahari sa kanilang mga puso. Siya ay nag-ahari sa puso ng mga mananampalataya ayon sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat ang mga mananampalataya ay mga bagong nilalang. At ang salita ng Panginoon at ang banal na Espiritu ay namumuhay sa kanilang puso. Bakit sinasabi na ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu ay namumuhay sa puso ng mananampalataya? Ay sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang pagkain ng bawat mananampalataya, at habang ito'y pinag-aaralan at binabasa at ito'y namumuhay sa puso ng mga mananampalataya, siya ay binabanal. Ibig sabihin ay lalong nagiging banal sa harapan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat nakikita niya ang mga bagay na karapat-dapat. Sapagkat ang salita ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo. At habang pinag-aaralan ang salita ng Diyos, naroroon ang banal na Espiritu. Kaya't ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu ay magkasama na gumagawa sa puso ng mga mananampalataya upang lalong tumibay at lumago sapagkat sila'y mga anak ng Diyos. Siyempre, kung anak ng Diyos, ay malaki ang kanyang kaugnayan sa Panginoon. Sapagkat sa panalangin, tumatawag siya sa Ama. At ang mga mananampalataya naman ay nagpapasalamat sapagkat ang banal na Espiritu ay ipinagkaloob sa kanila. Sa atin na mga mananampalataya, ipinagkaloob ang banal na Espiritu. Hindi siya ipinagkaloob sa lahat ng tao, kundi sa binanal ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At yun ang ipinangako ng Panginoon sa mga mananampalataya na siya, ang banal na Espiritu, ang mga aliw, ay mananahan sa mga puso ng mga mananampalataya at ang pagtahan ng banal na Espiritu ay walang hanggan. Kahit na tayo ay lumisan dito sa ibabaw ng lupa, may iwan yung ating katawan. Pero yung banal na Espiritu nananatili sa ating puso. At yung ating katawan ay babanalin sa pagdating ng Panginoon. At kung banal na ang ating mga katawan, sa pagdating ng Panginoon, sasanib ulit tayo dito rin sa ating katawang ito. Itong katawang ito, iiwanan ito eh. No? Kasi may limitasyon lang ang buhay. Hanggang dito lang ang buhay natin. No? After that, kinakailangan mamatay at kinakailangan na maging abo. At pag naging abo sa pagdating ng Panginoon, kahit abo yun, babaguhin ng Panginoon. Muling sasanib. At yun ang siyang tinutukoy sa banal na kasulatan. Tayo ngayon, habang tayo ay narito, tayo ang siyang templo ng banal na Espiritu na nananahan sa atin at ang pagtahan niya sa atin ay walang hanggan. Sabi sa 1 Korinto, Kapitulo 6, talatang 19, hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin ninyo ang inyong mga katawan sa Diyos. Binili. Tayo ay binili. Hindi ng salapi, hindi ng pila,
ng hindi ginto o anumang bagay, kundi sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya nga, sabi ng Panginoon, pag dumating ang banal na Espiritu, siya ay mananahan sa inyo, mag-ahari siya sa inyong puso. At sabi sa John chapter 16, verse 8, at siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Sa talatang 9, sinasabi tungkol sa kasalanan, so 3 bagay ang binabanggit dito. Sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. Talatang 10, tungkol sa katwiran, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ito ay hinatulan na, sabi sa banal na kasulatan. Pag sinabing hinatulan na, ibig sabihin sila'y nakalaan na sa dagat-dagatang apoy. At sabi ng Panginoon sa talatang 12, meron pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi nyo mga titiis. Sapagkat ang dahilan ay hindi natin kaya na tanggapin ang napakaraming pahayag sa atin. Part by part. Bahagi-bahagi. Maaaring sa mga ilang sandi ay ganito ang ipapahayag sa atin. Sa susunod naman, ganito. Kaya pag yung naipahayag na sa atin, makikita natin ang kabuuan ng kalwalatian ng Panginoon. Pero ang sabi niya sa talatang 13, gaymay kung siya, ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya nagsasalita mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain. At kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. At ang sabi sa talatang 14, luluwalhatiin niya ako sapagkat kukuha siya sa nasa akin at sa inyo'y ipapahayag. At kauli-ulian ay talatang 15, ang lahat ng mga bagay na nasa Ama sa akin, kaya sinasabi ko na siya'y kukuha sa akin at sa inyo'y ipapahayag. So ang banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin ay magiging kasama natin sa hanggang sa walang hanggan. Hindi yung pupunta lang sa atin tapos mawawala. Hindi, mananatili sa atin. Kaya habang siya'y nasa atin, huwag natin pipighatiin ang banal na Espiritu tungkol sa kasalanan. Talikdan natin, takasan natin ang kasalanan. At sa atin, tuturuan niya tayo at gagabayan at siya'y sa atin ng walang hanggan. Yan ang pamumuhay ng isang mananampalataya. Siya'y hinihiwalay sa kasalanan. Lagi niyang itinutuon ang kanyang kaisipan doon sa itaas na naroroon ang ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag yung sinabi sa Colosas, Kapitulo 3. Inyong ituon ang inyong paningin, ang inyong kaisipan doon sa itaas, na doon sa itaas ay naroroon ang ating Panginoong Jesucristo. At tayo'y binigyan ng banal na Espiritu upang siya'y sumaatin. Ang pangalawa ay tungkol naman sa pagtatagumpay. Na ang sabi dito, dumating nawa ang iyong kaharian upang wasakin ang gawain ng dyablo. At lahat ng karahasan
na mag-aangat ng sarili laban sa iyo. At lahat din ng mga likhang pagsasabwatan laban sa iyong banal na salita. Ang Panginoong Jesucristo, nang siya ay mabayubay doon sa krus sa Kalbaryo, siya ay nagtagumpay. Akala ng dyablo ay tapos na, namatay na, wala na. Pero hindi. Siya ay nagtagumpay sapagkat natubos niya ang kanyang bayan. Tayo ay natubos mula sa ating mga kasalanan. Tayo ay dati nasa poder ng dyablo, ngayon ay naputol. Malaya na tayo. Kumbaga sa Old Testament, ang mga Israelitas ay nasa ilalim ng pagkakaalipin sa Ehipto. Ngunit ang Panginoon, sa pamagitan ng dagat, ay nahawi at nakatawid ang mga Israelitas sa kabilang ibayo. At pagkatapos muling ibinalik ang dagat na pula sa kanyang dating gawain. Naging malaya at pinatnubayan ng Panginoon ang bansang Israel, ang mga Israelitas. Wala na. Naputol na ang kapangyarihan ng dyablo sa atin. Ganun din ang nangyari. Nang mamatay ang Panginoon sa Kristo, naputol ang kapangyarihan ng dyablo sa atin. Kaya dito tinutukoy na tayo kinakailangang patuloy na manalangin sa ating Ama na nasa langit at magpasalamat sa Kanya sapagkat siya ang ating Ama, siya ang ating pinaglilingkuran, siya ang ating sinasamba. Siya ang nagkaloob sa atin ng Panginoon sa Kristo at siya ang nagkaloob sa atin ng kanyang banal na Espiritu. O kaya nga ang mga mananampalataya ay kinakailangan na patuloy na mamuhay at kahit na namumuhay tayo, lagi nating alalahanin tayo'y pag-aari ng Panginoon. We belong to the Lord Jesus Christ. At higit sa lahat, tayo ay tinatakan ng kanyang banal na Espiritu upang sabihin na tayo'y pag-aari ng Diyos. Hindi na tayo pag-aari ng dyablo. Wala nang magagawa ang dyablo, kundi yung sinasabi ni Pedro sa unang Pedro, Kapitulo 5, talatang 8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging magpagpuyat. Ang inyong kalabang dyablo na gayang ng leyong umuungal ay gumagala at humahanap ng masisira niya. At sabi sa talatang 9, na siya'y lalabanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. Kaya dito tinutukoy na wala na magagawa ang dyablo. Umaatungan na lang siya. Wala na siyang pangil. Wala na rin siyang kuko. Naroon lang siya para manakot. At yun ang sinasabi dito sa banal na kasulatan. Katunayan, nung ang Panginoon sa Kristo ay mabayubay doon sa krus sa Kalbaryo, ay nagtagumpay siya laban sa kay Satanas at sa kanya mga tampon. Sabi sa Colosas, Kapitulo 2, talatang 14, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin at hindi naayon sa atin at ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Yung sabihin yung mga kasulatan na laban sa atin,
Inalis na ito sa atin at itinako na doon sa krus, sa Kalbaryo, kasama ng ating Panginoong Kristo. At yung talatang 15, ang sabi dito, pagkasamsam sa mga pamunuan at mga kapangyarihan, sila'y mga iniligay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa mga bagay na ito. Ibig sabihin napuksana ang kapangyarihan ng Diablo. At wala ng kapangyarihan ang Diablo laban sa atin. Hindi na tayo magagalaw ng masama. Sapagkat ang nag-ahari sa atin at may-ari sa atin ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga dito ay tinutukoy na kahit na tayo ay tuksohin, hindi tayo kinakailangan patukso. Kasi ang gusto lang ng Diablo ay mulit-muli tayo ay magkasala at malayo sa Diyos. At yung ating pananampalataya ay humina ng humina. Ngunit ang nais ng Panginoon, sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita, tayo ay maging matatag bilang mananampalataya. Kaya nga sa pakikipagbaka, sabi sa Revelation chapter 20 verse 10, at ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulig sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroon din naman ng hayop at mga bulaang propeta, at sila ay pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. So yun ang kanilang kaparusahan. Sapagkat sabi sa Banalang Sulatan, iginawad na ng Panginoon ang kahatulan laban sa kanyang mga kaaway. Kaya ang Panginoon sa Kristo ay matagumpay. So ang magiging realidad niyan ay yung sinasabi dito sa Heidelberg Catechism, hanggang ang buong kasakdalan ng iyong kaharian ay maganap, na kung saan kayo ay magiging lahat sa lahat. Ang ating tungkulin, mga minamahal, ay patuloy tayong manalangin at magpasalamat sa ating Diyos at Ama na nasa langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tulad na sinasabi sa mga awit 111, talatang 12, mapalad ka, O Panginoon, ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Ito ang panalangin. At sabi sa talatang 13, aking ipinahayag ng aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig. Ako'y nagalak sa daan ng iyong mga patotoo, naggaya ng lahat na kayamanan. Ako'y magbubulay-bulay sa iyong mga tuntunin at gagalang sa iyong mga daan. Ako'y mag-aaliw sa iyong mga palatuntunan. Hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Gawa ng mabuti ang iyong mga lingkod upang ako'y mabuhay, sa gayoy aking susundin ang iyong salita. Kaya nga ang mga mananampalataya, habang sila ay narito sa lupa, ay kinakailangang kasama sa kapahingahan. Pag sinabi natin kapahingahan, ito ang araw ng Panginoon, araw ng linggo. Ito ay araw ng kapahingahan. At ito ang itinuturo sa atin. Kaya idinagdag ang kautusan ay para makita natin na kasalanan ang magtrabaho kung araw ng linggo. Ito ang siyang sinasabi
sa banal na kasulatan. Kaya nga, ang Sabat ay para sa mga mananampalataya. Huwag tayong tutulad sa ibang mga tao na ang linggo ay happy-happy. Ang linggo ay pamasyal-pasyal. Kundi ang linggo ay para sa Panginoon. Sa mga awit, Kapitulo 5, talatang 7, sinabi dito, "Saganang akin, sa kasaganaan ng kagandahan ng loob, ay papasok ako sa iyong bahay." Ang bahay dito ay tumutukoy sa bahay ng pananambahan. "Sa takot sa iyo ay sasamba ako sa dako ng iyong banal na templo. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman." O mga minamahal, ito ang naway maging lithi natin at maging ito man ang ating panalangin araw-araw na tayo'y makatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Sa mga awit, Kapitulo 27, talatang 4, "Isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon, na aking hahanapin, at ako'y makakatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo." Napakaganda ang sinasabi dito na hihingin ko sa Panginoon, aking hahanapin, at ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, upang malasin, yung salitang malasin ay malalim, upang makita, yun ang ibig sabihin, ang kagandahan ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Napakaganda ng kanyang kalooban. Napakabuti ng Panginoon. At usisain ang kanyang templo. Kaya tayo mga minamahal ay umaasa sa darating na panahon. Sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. At dito ay tinutukoy, mga minamahal, yung kagalakan na inilaan sa atin ng Panginoon. Ang sabi sa Revelation chapter 21, verse 1, "At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at unang lupa ay naparam na, at ang dagat ay wala na." Napakaganda ng mga bagay nito. Sapagkat dito, sa panahon natin, lahat ng bagay ay nabubulok, napaparang, nawawala. Magpatayo ka ng bahay, after 20 years, wala na. Maging ang ating katawan, taon-taon, habang tayo nagse-celebrate ng ating birthday, pakupas ng pakupas tayo. Sabi nga eh, life begins at 40. Sabi nila. Kasi, pagdating ng 40, ayun, yun ang pinaka-apek, pinakatuktok ng buhay ng tao. Ay, ano na yun? Paunti-unti nang nagbabago ang kanyang katawan. Patungo sa pagkulubot, pagputi ng buhok, pagkawala ng mga ngipin, ang mga balat ay wala na. Hindi, nawawala na ang ganda. Pero isang bagay na ating inaasam-asam
ay yung bagong langit at bagong lupa. Ang langit at lupa dito na tinutukoy ay iisa na. Sa ngayon, hiwalay. Ang langit ay nasa napakataas, ngayon ang lupa dito sa baba. Pero sa pagdating ng Panginoon, ang langit at saka lupa ay magkasama na. Kaya ang mga anghel, mga elect angels, at mga elect ay magkakasama-sama, mga mananampalataya, at tatahan sa bagong langit at bagong lupa. At hindi na makikita ang dating langit. Yung unang langit ay mapaparam. Unang lupa ay mapaparam na. Wala na. Dagat na. At ang sabi sa talatang 2, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahanda gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Sabi sa talatang 3, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos na nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya. Ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. Ito ang ating nililitin. Ito ang ating idinadalangin na sinasabi natin, dumating nawa ang iyong kaharian. Sapagkat it is a glorious kingdom at napakayaman na kaharian na hindi mawawasak at walang sino mang makapagwawasak nito. It will be a glorious kingdom. Ang namamahala ang Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, meron tayong mana. At sabi ni Pedro din, ay ang manang yun ay hindi nabubulok, mamanahin ng bawat isa. Kaya nga, ang panalangin natin, dumating nawa ang iyong kaharian. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita at patuloy mong pagpalain ito sa aming mga puso sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.